Napakamahal ng entrance fee sa mga Disneyland kaya importanteng maiplano natin ng maigi yung schedule natin para masulit natin yung 4,000 to 5,000 na ginastos natin sa one-day ticket. Mas mahal pa yan kung mag-a-avail kayo ng 2-day ticket or ng Disney Premier Access para hindi na kayo masyadong pumila ng matagal. So to help you maximize your money's worth, let me share how we spent our day at Hong Kong Disneyland. So weeks before our day at Disneyland, I compiled a list of all my priority rides. Nagbasa na ako ng maraming blogs about the best rides in Hong Kong Disneyland, must-see in Disneyland, at what not to miss in Disneyland, just to make sure na wala akong ma-miss na magandang ride dito. 1 week prior naman, we pre-booked our tickets on Klook. Hassle-free na siya kasi pinakita na lang namin yung QR code upon entrance. Dalawang type ng tickets yung makikita nyo dyan sa Klook, yung reservation required at yung reservation not required. Usually, mas mura ng konti yung reservation required kasi kayo na mismo yung dapat na magpa-reserve ng visit nyo sa Disneyland website after purchasing a ticket on Klook. I'll make a separate video on that. Take note na mas mura ang tickets kapag Monday to Thursday compared kapag Friday to Sunday. Also, nagfa-fluctuate ang prices ng tickets depende sa season at sa demand. While you're on the Klook app, mag-check na rin kayo ng travel activities sa Hong Kong. Don't forget to use my promo codes for additional discounts. That's Traveler, Klook, and 5 Klook. Pwede nyo rin gamitin yung code sa iba pang mga travel activities abroad. So, at 9 a.m., we headed to Disneyland Resort Station. Yes, may sariling station ang Disneyland dito. Around 9:45 a.m., we headed to the second arch dahil maraming tao sa bungad pagkalabas ng metro. Nagpicture lang kami dito for 15 minutes since wala namang masyadong tao sa side na to dahil hindi siya ganun kadaling makita unless sasadyain nyo siya. Lalampasan nyo kasi yung main entrance para makarating dun sa dulo, mga 10-minute walk yun. We got in the theme park at around 10:30 a.m. at syempre sa World of Frozen kami dumiretso dahil ito na nga ang pinakaunang Frozen attraction sa buong mundo. We first took the Wandering Oaken's sliding sleighs para maset ang mood namin. Mild lang to, kayang-kaya ng mga kids. After nyan, sa katabi nito, doon naman kami sa Playhouse in the Woods kung saan na-meet namin si Anna at Elsa. 11 a.m. pa siya nag-open at pwedeng pilahan. Tapos take note na for shows 12:30 p.m. onwards, kailangan nyo na ng standby pass na galing doon sa app at nagiging available lang siya sa app at 12 noon. I suggest mag-download na kayong Disneyland app at mag-sign up the day before you come here para naka-ready na yung account nyo. Helpful rin yung app para makapag-navigate kayo sa theme park. For me, I usually check the map of the theme park the day before. This is something I do whenever I visit any theme park para hindi na masayang oras ko on the day itself sa pag-check lang kung saan ako pupunta. Sa app, mag-check nyo rin yung queuing time sa mga rides at schedule ng mga performances. So after meeting Anna and Elsa, sa Royal Banquet naman kami nag-lunch kasi ito yung nabasa namin na medyo mas affordable yung prices. Meron din namang mga food options sa Klook if you prefer that. Maraming choices dito and we got the baked pork chop with rice combo for 160 Hong Kong dollars. Nagsisi kami na dalawa pa yung binili namin. Malaki pala yung serving dito at kasya na ang isang order sa dalawang tao. I'll share the menu in my bio para ma-check nyo rin in advance. Umikot muna kami ng konti sa World of Frozen para matunaw yung kinain namin. Tapos sunod naman naming sinakyan yung Frozen Ever After na main attraction dito. At random times makikita nyo rin ditong nagmamarites sina Anna or Elsa. During the ride, mapapakanta ka rin sa mga famous songs na sumikat sa movie. Sobrang na-appreciate ko to lalo na sa part na to. Nakakatawa rin yung twist ng ride na to. Hindi ko na siya isi-spoil para ma-excite rin kayo. Pero must ride talaga siya. Twice pa talaga kaming sumakay dito. Sunod kaming sumakay sa Mystic Manor. Medyo horror thriller yung concept niya pero hindi ko siya ganun na-enjoy. After that, from 4 p.m. to 5:15 p.m., dumayo naman kami sa Tomorrowland at sumakay sa tatlong rides. Iron Man Experience, Ant-Man and the Wasp Nano Battle, at Hyperspace Mountain. Magkakatabi lang yung tatlong yan. Intense tong mga rides na to at hindi pwede sa mahihuluhin at may high blood. Favorite namin yung Hyperspace Mountain. Uulitin pa sana namin kung hindi lang kami patrenta na. At dahil naubos na yung energy namin sa Tomorrowland, nanood na lang muna kami ng mga performances. Una naming pinanood yung Mickey Mouse Parade. Ang saya nito, para siyang street party. After that, doon naman kami sa Moana. Na-appreciate namin siya kasi maraming parts yung English kaysa sa Mandarin. After this, nanood naman kami ng Let's Get Wicked. I'm not sure why this isn't viral yet. Wala akong napanood na vlog na nag-recommend nito pero sobrang worth it nito. Yung concept nito ay pinagsama-sama yung mga kontrabida sa mga Disney movies at kanya-kanya silang performance. Ang intense nito, almost 30 minutes yung show. Last minute na kami nakapasok pero may upuan pa rin since malaki naman yung venue. But I suggest agahan nyo para makita nyo ng mas malapit. For last hurrah, we didn't miss the Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars. Sobrang perfect for our last ride. Isa to sa mga favorite rides namin dito. Grabe yung plot twist ng ride. Akala namin chill ride lang siya nung una. Scam pala. Pero masaya siya. Uulitin sana namin kung hindi pa magsa-start yung Momentus or yung
yung fireworks. Marami pa rin kaming hindi nasakyan pero masaya na rin kami kasi napuntahan namin lahat ng nasa priority list namin. Around 8 PM naghanap na kami ng pwesto para sa momentos na highlight ng araw namin. Hindi ka nag-Hong Kong Disneyland kung hindi ka nakapanood nito. Dito kami sa area na to nakapwesto pero maraming nagsuggest na dito raw sa spot na to magandang pumwesto. I suggest na huwag kayong masyadong malapit sa harap kasi mas magandang makita niyo siya ng buo. Kasama yung mga fireworks sa side para mas ma-appreciate niyo siya. Nakatulong yung dala kong tripod kasi sobrang daming tao dito at ang hirap makakuha ng magandang shot lalo na kung kasing height niyo ako. Nagulat ako actually na pwede ang tripod dito since bawal yan sa Tokyo Disneyland at Shanghai Disneyland. For reference, ito yung iba pang mga bagay na dapat yung dalhin. Anyway, if you're heading to Hong Kong very soon, i-binge watch nyo na rin yung ibang travel videos ko about Hong Kong. For other travel tips, check the link in my bio. Enjoy Hong Kong!